Preacher Henry, isa pong karangalan na ako po ay makapunta po dito sa inyo pong youth anniversary at halos bata pa ako nung umpisan pala po ito 24 years ago. So ako ay 6 years old pa lang noon. Meron ng mga young people dito, no? So at ako po ay namamangha sa Panginoon sa gawa po niya dito sa simbahang ito. Sa panguna po ni Pastor Eloy, ang kanya pong biyaya ay talagang kitang-kita, talagang God is able Baptist Church. Ano? At salamat sa Panginoon na ako po ay napagpapala at mula pa kanina, doon pa lang kami sa office, parang gusto ko na mag-forward. Kinakausap pa lang kami ni Pastor Eloy. Talagang nakakatuwa po ang Diyos na kapag po siya ang itinataas, nakikilala, ay talagang hindi mo makikita ang sarili mo na ikaw ay kung sino man, kundi tayo lamang ay binibiyaan ng Panginoon. Ano? At hinanda na tayo ng Diyos at hinanda na tayo din ni Preacher Henry. Ano? Wala na daw maglilikot. Pwede ko ba din gawin ni Preacher Henry? Stoy! Kinig dito! Hindi ako iniintindi ng batang yun. Okay. Yeah. Parang ganun ba? Tama. Pwede na akong mag-apply ata dito. Pwede na mag-mission si Preacher Henry. Ipapalit na. Okay. Pero salamat sa Panginoon na tayo po ay kanya pong dinala dito. Ano? Actually, hindi ko po talaga alam na ganito pala yung settings. Akala ko mayroong mga matatanda at hindi ko alam na mayroong mga bata, mga bisita. Ano? But I believe ang Diyos po ay mayroong sasabihin sa atin ngayon. Ano? Kayo bang lahat ay naniniwala sa Diyos? Okay? Sino dito ang mula pa pagkabata, kilala niya na ang Diyos? Mula pagkasilang? Oh, akala ko meron no? Malupit. Okay? Pero salamat sa Panginoon, kayo nandito, kayo nasa tamang lugar. Ano? Hindi ito ang pinakamagandang lugar sa buong Pilipinas, pero ito ang pinakatamang lugar na kayo ay nandito ngayong hapong ito. Alam ko na ang Diyos ay merong gustong sabihin sa inyo na sa bawat isa sa atin at marahil ay hanggang sa ngayon, hindi mo maintindihan bakit nga ba ako nandito. Maaaring yung mga invite na mga young people, hindi ko talaga alam bakit ako nandito. Mas gusto kong wala dito. Pero bigyan mo lang ng panahon, kahit ilang minuto, ilang oras, alamin mo kung ano ang gusto ng Diyos sabihin sa iyo. At baka malaman mo na ikaw ay kinakausap pala ng Diyos. So actually, ang aking inihandang mensahe ngayong hapong ito ay kinuha ko sa ating pinakatema, Better Than Before, this 2024. Okay? So hindi nga bitter. Meron ba ditong young people pa lang bitter na? Sabi nga ay may trust issues na agad. Sa dami ng mga boys na nanloko. Bitter na agad. So, hindi po ganon. This better ay, ibig sabihin, mas maganda dapat kaysa sa mga nakaraan. Okay? So, gusto niyo ba yung buhay niyo ay mas maganda kaysa dati? Okay? Walang nangangarap na sana next year or sana this year ay pangit ang aking maging taon. Meron ba sa inyong ganon ang gusto? Gusto ko kapag, kunyari, sa mga magaling sa basketball, gusto ko this year hindi ako makashoot. Tuwing naglalaro ako, walang shoot. Meron bang ganon? Hindi. Every time na meron kang gagawin, gusto mas maging magaling ka sa sunod. Kung kayo mga artist, gusto nyo nag-i-improve yung drawing nyo. Kung kayo mga singer, gusto nyo yung boses nyo. Kung dati ay hanggang dito lang yung taas, mas tumataas na, sample. Mga ganon, parang, grabe. Dati hindi mo kaya na, kaya nga better. Okay? Kaya nga better. So yun ang ating gustong malaman ngayon. At ba't ang aking inihanda ngayon ay doon sa mga, actually, kasi nga hindi ko ine-expect na marami tayong bisita ngayon. But there is one thing that I want to say sa mga bisita po natin. Kung gusto mo, okay? Kung gusto mo na maging maayos, mas maging maganda ang buhay mo, actually, isa lang sagot yan. Isa lang ang paraan dyan. Kailangan mo lang makilala ang Panginoong Hesukristo. Yun po ang dahilan bakit may simbahan. Ang simbahan,
youth anniversary, hindi ito may youth anniversary dahil may mga kabataan, kundi dahil may Kristo na dapat makilala ng mga kabataan. Kasi walang igaganda ang buhay kahit sino tayo, kahit sino ka, kahit sino pa ang magulang mo na mayaman, may kaya, or magaling, kung meron ditong anak ng politiko, kung meron man, mga teacher, kahit sino pang magulang mo, hindi ka gagaling, hindi aayos ang buhay mo kung hindi mo din naman makikilala ang Panginoong Hesukristo. Okay? So, bago pa tayo magpakalaot, bago pa tayo lumalim sa salita ng Diyos, yun muna ang pinakapundasyon nating lahat. Sabagat magiging walang saysay ang aking ituturo sa inyo ngayong hapong ito kung at the very beginning, hindi naman kilala ang Panginoong Hesus. Sabagat kung ating pag-uusapan yung 2 Peter chapter 3 verse 18, lumago tayo sa biyaya. Kung hindi mo kilala ang Panginoong Hesus, anong biyaya ang ating pinag-uusapan? Actually, marami nga, kahit nga mga members na umati ng church, hindi pa talaga mismong nauunawaan yung salitang biyaya. Ginagamit ng biyaya parang correlation or nagbabaliktad lang yung blessing and grace. Pero those two are two different things. Okay? So, gusto ko lang sabihin sa inyo, sa umpisa pa lang, invitation na agad. Bago pa tayo magpatuloy mamaya sa ating pangaral. Na ang walang ibang bagay na kailangan kayo sa inyong buhay. Kahit hindi kayo makapag-aral, gaganda ang buhay nyo. Kung kilala nyo ang Panginoong Hesukristo. Kahit hindi kayo magkaroon ng mga talento, pero kilala nyo si Hesukristo, gaganda ang buhay nyo. Pero kung baliktarin natin, kahit makapag-aral kayo, kahit dumami ang talento nyo, kahit maging sikat kayo, pero kung hindi si Hesukristo ang makilala nyo sa inyong buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, walang kwenta ang kinabukasan nyo. Okay? So yun yung ating pinakapundasyon sa lahat. Huwag niyong kakalimutan yun. Sabagat yun ang iikutan nating lahat sa ating pag-aaral ngayon. Sabagat kung wala si Kristo sa buhay mo, wala ka maiintindihan sa pag-aaral natin ngayong hapong ito. Okay? So let us stand as we read our text for this afternoon. And I hope na hindi po ako magtagal. Doon po ang ating focus sa hope. Okay? I hope na hindi ako magtagal. Pero hindi ko sinasabing hindi ako magtatagal. I hope lang. So, bahala na. Alright? But sabi po dito, 2 Peter, na sa mga Bible, nabuksan nyo na ba? 2 Peter chapter 3. Meron ba dito may mga Bible? Nagbubuklat pa yung iba. Okay? 2 Peter chapter 3. Andiyan na ba kayo? Wala pa rin yung iba. Andiyan na ba kayo? Okay. Parang hindi din pala iba sa amin. Sa amin, sa Lipa, tahimik din ang mga young people. Alam nila ang sagot pero hindi sila nasagot. Okay. But sabi dito, 2 Peter chapter 3 verse 18. Sabay-sabay tayo. Ready? Read. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Tayo muna'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa hapong ito. Humihiling po o Diyos ng inyong pong habag at biyaya sa bawat isa po sa amin. Panginoon, ako po ay kasihan ninyo ng banal na Espiritu. Sabagat alam ko po o Diyos, kahit po anong pangaral ko po dito, kung wala pong paggawa ng inyong Espiritu, ito po ay magiging walang kabuluhan o Diyos. Sabagat ako po ay inyong pong tagapagsalita lamang, pero kayo po o Diyos ang tunay na nangungusap sa bawat taong inyo pong gustong kausapin. Kaya aking pong panalangin, Panginoon, kung sino man po dito, O Diyos, ang inyo pong nais kausapin, kayo po nawa ay maging malaya sa oras na ito, na kumilos sa kanila pong puso't isipan, sa kanila pong pakikinig, Panginoon. Sila po ay magkaroon po ng atensyon na hindi po kayang agawin ng kaaway, sapagat ito po ay pangusap ng banal na Espiritu sa kanila pong mga buhay. Gamitin niyo po ang inyong mensahe at nawa po kayo po ang siyang maitaas ngayong hapong ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, pwede na kayong magsiyo po. Maraming salamat. Okay? So again, ako'y gustong magpakilala sa inyo. Ang aking pangalan, para madali na lamang, ako ay si Kuya Jay. Okay? Ako yung may-ari doon sa SM. Hindi, joke lang. Okay?
Kuya J. JJ na lang para mas madali. JJ Ocampo. Ako ay anak ni Pastor Rusty Ocampo. Sino dito mga nakakatid ng prayer and fasting? Yan. Okay, so sa mga yon, sa inyo ay yung mga taga-amin, hindi nakakatid hindi pa nila ako kilala. Okay. So kasama ko sa sasakyan pero hindi ako kilala ng mga yan. Okay. But dito ating makikita, salamat sa Panginoon na meron talaga tayong salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kung paano ba talaga tayo magiging mas maayos. Okay? So nakakatuwa yung mga patotoo, yung mga larawan, yung mga bagay na nakita natin kahit yung testimony kanina ni Joaz ba yun? Joaz? Joaz. Yan, Joaz na from last year to this year ay masasabi natin talaga he can claim this theme better than before, this 2024. Kasi kung hindi siya ligtas at the beginning of last year, ngayon ligtas siya, tapos nasa gawain pa, ay talagang better than before. Okay? So, biyaya po yun ng Diyos. Okay? Pero dito, mga kapatid, ating pong titingnan ay as I look to this chapter, balik tayo sa ng chapter 3, sabi po dito, this second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance, that ye may be mindful of the words which were spoken before the holy prophets, the commandments of us to the apostles of the Lord and Savior, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of His coming? Okay, hindi na natin masyadong babasahin. Pero nilalaman po ng sinasabi ng salita ng Diyos, sa huling mga araw, sinabi ni Apostol Pedro, darating talaga, mayroong mga taong magtatanong-tanong. May mga mangungutya. Sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, ako ay babalik muli. Naniniwala ba kayo na babalik si Jesucristo dito sa lupa? Okay, babalik siya, sabi niya, ako ay babalik. Noon pa lamang, hindi pa matagal na nawawala ang Panginoong Jesus. Meron ng mga taong nangungutya, lalo na ngayon, sinasabi ng Panginoong Jesus nyo na siya ay babalik. Bakit ngayon hindi naman siya bumabalik? Wala namang sign na siya ay talagang nabalik. Yung sabi pa nila, mababasa natin, mula nung namatay yung mga ninuno, yung mga nagsabing siya ay babalik hanggang ngayon, wala namang pagbabago. Parehas lang naman. Okay? Parehas lang naman noon, tsaka ngayon. Wala namang katotohanan yung Panginoong Hesukristo. Sadya namang ganito ang mundo, sabi ng mga tao. Okay? At maaring ngayon sa inyong eskwelahan, sapagkat ngayon kumakalat na din ng mga taong mga hindi naniniwala sa Diyos. Mga nagsasabing, yung Bible na yan ay gawa lang ng tao. Okay? Sapagkat sadya naman ang tao ay nabubuhay, tumatanda, kapag nagtrabaho, hindi magandang buhay. Pag hindi, pag tinamad, ay di maghihirap, pero lahat mamamatay din, tapos na. Rotation lang yan. Maraming mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Hindi naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Pero kailangan natin makita, if you want that your life would be a better life than before, okay? This is our question for you. Okay, sa lahat na nakakaintindi. I'm not sure if maabot ito ng mga kabataan. But I just pray to God na kausapin niya kung sino ang kanyang kakausapin. But sino po sa inyo mga kabataan na gusto nyo mag-improve ang inyong buhay? Sino sa inyo? Pwede mo makita ang inyong mga kamay. Gusto ko po mag-improve ang buhay ko. Okay? So how could we really make our life to be developed? To improve sa ating buhay? Number 1, makita natin in verse number 5, for this, sabi po ni Peter dun sa mga taong nangungutya na hindi naman tunay si Jesus, hindi naman siya babalik, mula noon hanggang ngayon, wala man nagbabago, sabi ni Peter, for this they willingly are ignorant, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water, and in the water whereby the world that then was being overflowed with water. Okay? Dito natin makikita, kailangan mo munang maintindihan, alin? Hindi yung buhay mo. Kung gusto mong maayos at mag-improve ang buhay mo, kailangan mong
intindihin hindi ang buhay mo, kundi ano? Kundi ang kapangyarihan ng Diyos. You must understand God's power. Nasabi niya, itong mga tao nagsasabi na hindi naman tunay si Kristo, na hindi naman tunay ang kapangyarihan ng Diyos, sila yung mga ayaw maniwala na ang mundo ay hindi the same before. Sapagkat ang katuruan ng Biblia sa creation, ang mundo natin ay hindi ito original na mundo. Hindi ito original na daigdig. Sabi ni Peter, mula creation, ang turo ng salita ng Diyos, ang sabi ng Diyos, ginawa ng Diyos ang mundo out of the waters. Na mula lang sa tubig, mula sa wala. Walang lupa noon, walang hangin noon, as in wala. Okay? Nag-umpisa ang Diyos sa Genesis, kung babalikan natin, mula sa tubig. Na kung iisipin natin, bago natin isipin na tayo ay maging better than before, tingnan muna natin, intindihin mo muna kung sino at anong kapangyarihan ng Diyos na pinapangaral sa iyo ngayon. Na ginawa niya ang ating mundo ngayon na pagkaganda-ganda. May mga kalsada, merong mga puno, may mga hayop, may mga taong pagkakapogi at pagkakaganda. Okay? Pero wala akong tinuturo dito. Wala akong makita eh. Asawa ko lang. Hindi, joke lang. Okay? Biruin mo, lumabas tayo from nothing. Okay? So, ang tinuturo ni Peter sa atin, kung gusto mong makitang mag-develop at gumanda ang buhay mo, huwag ka muna masyadong mahumaling sa iyong sarili, sa iyong buhay. Tingnan mo muna yung kapangyarihan ng Diyos. Yung kapangyarihan niya na hindi tulad ng mga taong ayaw maniwala sa Diyos, ayaw maniwala kay Jesucristo, na itinatanggi nila na out of the waters from nothing, biro mo tubig lang, nagkaroon ng napakaraming bagay. Na ganong kapangyarihan ng Diyos. Okay? So dito natin magpo-focus tayo, para maayos ko ang sarili ko, kailangan alisin ko ang sarili ko sa picture. Kundi makita ko muna ang kapangyarihan ng Diyos na kaya niya at ginawa niya na out from the waters, nag-exist ang lahat ng bagay. As we continue reading, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store. Okay? Na dahil sa kanyang salita, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng mga hayop, magkaroon ng halaman. Okay? Ngayon, meron tayong earth. Bakit? Because ang nagpapanatili nito ay salita pa rin ng Diyos. Na kung ang Diyos ay hindi siya gagawa ng kanyang kapangyarihan para mag-exist at magpatuloy ito, wala na tayo. Kaya alam niyo ba bakit itinuturo sa atin ang salita ng Diyos na kailangan mag-focus tayo sa Panginoon Diyos? Bakit? Kasi kung ang iyong isip, ang ating isip, paano ko ayusin ang buhay ko at alisin mo ang Diyos sa picture. Kung umalis ang Diyos sa picture sa buhay mo, wala ka nang ayusin. Bakit? Wala ka ng buhay. Okay? Kaya ang tinuturo sa atin ng Biblia, kailangan kung gusto mong maayos ang buhay mo, makita mo muna ang Diyos sa buhay mo. Okay? So makita natin, in verse number 8, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and as 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering, mapagpasensya to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi lang intindihin mo ang kapangyarihan ng Diyos, kundi kung gusto mo maayos ang buhay mo, intindihin mo ang patience ng Diyos. Alam niyo po, kalimitan sa mga taong hindi nagkakaroon ng improvement ay yung mga taong gustong-gusto mag-improve na hindi na sila makaintay. Hindi na sila makaintay ng kilos at gawa ng Diyos sa kanilang buhay na parang mas magaling pa sila sa Diyos. Alam niyo ba na pati sa gawain, pati pagsaakay ng kaluluwa, pati sa pagdiligtas ng mga tao, pinapairal ng Diyos ang kanyang mahabang pasensya. Na kung ang Diyos nga ay naghihintay, bakit tayo hindi tayo makahintay? Bakit parang gusto natin lagi tayo mag-excel at maging mataas agad?
Kung ang Diyos nga, pinapairal niya. Siya na ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, pero pinapairal pa rin niya ang kanyang patience. Because that patience is badly needed of every people. Why? Isipin niyo ito mga bata. Ikaw, Michael Jordan, na medyo maputi, na sobrang liit. Ikaw kaya, anong pangalan mo, Toy? James. Lebron, Michael James pala to. Okay. Si James, ilang taong ka na? 11. Kailan ka pinanganak? August 18, 2012. Okay? So, 11 years old na siya. Magte-12 na siya. Tama? Sa August. Okay? Kung si Kung si James ay nandyan ngayon, nakikita natin, nasa church, nakaupo, nakikinig ng time-team, hindi nakikipagkwentuhan, nakikinig sa salita ng Diyos, purihin ng Panginoon. Pero kung ang Diyos ay hindi na nakapaghintay, 2010 dumating na siya. Hindi na mararanasan ni James na maupo sa simbahan at makapakinig ng kaligtasan at makapakinig ng pangaral na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya dito, kailangan natin maipairal ang ating pag-unawa saan? Sa pansensya ng Diyos, sapagkat kailangan natin ito. Na kung meron tayong dapat nauunawaan, ay yung hindi natin minamadali ang Diyos. Bakit? Kasi nga siya ang Diyos. Ang kailangan lang natin intindihin, siya talaga yung mapagpasensyang Diyos. Alam niyo po ba? Bakit? Sino sa inyo yung, alam ko wala namang amin kahit tanongin ko, sino sa inyo yung matagal nang bina-Bible study pero ngayon hindi mo pa rin feel talaga mag-church? Pero matagal na may nag-i-invite sa'yo, matagal na nag-share sa'yo, okay? Ang sasagot siguro nito yung mga nag-i-invite. Kaya hindi ko natatanungin. Wala dito eh. Tayo yung honest. Pero, di ba? Bakit may nangungulit pa rin sa'yo? Bakit may nangangaral pa rin sa'yo? Bakit may nag-i-invite pa rin sa'yo? Bakit kahit parang hindi ka nakikinig, may nagsusundo pa rin sa'yo? Hindi yung, kaingay mo naman sa church, wag ka na sumimba. Pero bakit kayo pinapabalik pa rin? Alam niyo bakit? Kasi pinapairal ng Diyos. Gamit ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, ang kanyang pasensya sa bawat isa sa atin. Alam ko maraming kabataan dito, after nito, marahil, parang walang nangyari sa inyong buhay. After nito, next Sunday, hindi naman anniversary ng young people, hindi na kayo attend. Wala namang patinapay na, wala namang papansit. Sabagat meron mga young people, ganyan. Meron to pansit mamaya. Talagang medyo sa daan ng kahirapan ng buhay, pag minsan may papansit, ayos din. Makakain din naman. Uupo lang naman ng 3 oras. 3 oras para sa pansit. Diba? Grabing dedication. Yan ang kailangan natin sa gawain. Magtiis para sa pansit. Makita natin, bakit ang Diyos ay hinahayaan pa rin kayong mabuhay? Kaya nga talagang bilang sa mga young people na ganito, alam niyo po ba talagang pinapairal talaga ng Diyos? Applicable sa young people talaga yan, ang kanyang malawak at mahabang pasensya. Bakit? Maraming mga kabataan, matagal na, bata pa naman, napapangaral na, pero bakit lumaki na, tumanda na, hanggang ngayon parang ang Bible sa kanya baduy pa rin. Ang Bible sa kanya parang hindi niya ramdaman na maganda. Bakit? Sapagat wala pa rin siya sa Diyos. Pero bakit binubuhay pa rin ng Diyos ang taong ganoon? Sapagat ang Diyos ay mapagpasensyang Diyos. At kailangan natin ang pasensya ng Panginoon. Pero, bagamat ang Diyos ay mapagpasensya, kailangan nyo din maintindihan. Okay? Ito, pangatlong bagay. Kaya nga, pinapairal at hinihiling ko sa Diyos, ako'y bigyan niya ng pasensya din. Tuwing natingin ako sa kanan, ay kailangan, maalala ko ang pasensya ng Diyos. Kung ang Diyos nga nagpapasensya sa mga batang ito, ako pa. Okay? Ayan. But sabi po sa verse number 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Ang panahon at ang araw ng Diyos ay darating. Hindi na natin masyadong idarating ko na sa inyo. Darating isang araw, ang Diyos ay babalik para hatulan ang bawat tao.
para maintindihan natin ang pasensya ng Diyos, it is a long suffering. Pag sinabing long, mahaba. Pag mahaba ba, may katapusan? Meron o wala? Meron. Mahaba lang eh. Pero hindi mo sinabing walang hanggan. Iba po ang ever suffering at wala pong ganoon sa long suffering. Ang Diyos mapagpasensya, mahabang panahon. Matagal siya naghihintay. Matagal siya nagbibigay ng biyaya ng buhay. Pero hindi ibig sabihin, it will last forever. Kaya kailangan, kung maintindihan mo ang kapangyarihan ng Diyos, maintindihan mo ang patience ng Diyos, kailangan mo maintindihan din ang plano ng Diyos. Na ano? Na siya ay babalik para hatulan ang mga taong hindi sumampalataya at hindi tinanggap siya sa kanyang buhay. Sabagat, ganun po ang Diyos. Bakit pa maghihintay ang Diyos kung wala namang bagay na, kumbagay, ikaw, bakit ka naghihintay sa birthday mo kahit next year pa? Kasi alam mo, darating din yung birthday mo kahit matagal pa. Bakit ang Diyos nagpapasensya? Kasi may darating na panahon na babalik siya. May darating ang panahon na hahatulan niya yung mga taong hindi nakikinig sa Kanya. Yung mga taong hindi siya iniintindi. Yung mga taong walang puso sa Kanya. Darating yung araw ng Panginoon na hahatulan niya yung mga taong gano'n. And that is one of the plans of God. At makita natin, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Tingnan niyo po, in verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be all in all holy conversation and godliness? Okay? And looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Alam ko, pinag-uusapan natin, actually, nasa introduction pa lang tayo. Wala pa tayo sa mensahe talaga. Opo, hindi po ako nagbibiro. Okay, sabagat sabi mo, hanggang 5:30 tayo, di ba? 4:30 pa lang. 4:30 pa lang. Ibig sabihin, mag-uumpisa ako, 5. Okay? So makita po natin, ang plano ng Diyos, isang araw, lahat na nakikita nyo, ay gugunawin niya, susunogin niya, tutunawin niya. Bakit? Anong karapatan ng Diyos na sirain ang lahat ng bagay na pinaghirapan ng mga tao? Alam niyo bakit? Sabagat lahat naman na pinaghihirapan ng tao, galing din sa Diyos. Remember? By His power, from water, from nothing, nagkaroon ng earth. And He has all the right kung kailan niya gustong tapusin ang mga ito. Kaya gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon, kung gustong maging maganda at maayos ang buhay mo kaysa sa dati, maintindihan mo ito. Ang plano ng Diyos, tutunawin niya lahat ng bagay sa mundong ito na hindi naman para sa Kanya. So dito, magkakaroon tayo ng understanding na kailangan kong magkaroon ng buhay na para sa Diyos. Sapagkat kung ang buhay ko ay gagawin ko, i-develop ko na hindi naman para sa Diyos, lahat ng bagay nin matutunaw din. Kung ang aking plano ay ako'y magiging malupit na basketballista, mauuna pa ako kay Kai Soto na pumasok sa NBA. Okay? Kahit ako ay 3-3 lang. 3-3. Ang liit, pero mauna ka sa NBA. Pero ang NBA, isang araw, tutunawin din niya ng Diyos. So kung yun ang plano mo, para sabihin mong, ako magiging number 1 Pilipino, full-blooded Pilipino na papasok sa NBA. Kung yun ang plano mo, isang araw, tutunawi lang din yun ng Diyos. So how can you say that plan of yours will make you better kung isang araw tutunawin at sisirain din naman yun ng Diyos? Kung ang plano mo, makapagtapos ako, maging valedictorian ako, yun ang plano ko sa buhay ko, pero isang araw ang school mo, kasama susunugin ng Diyos. Anong kasaysayan na nun? So, kailangan natin maintindihan ang plano ng Diyos na lahat ng mga makamundong bagay, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay masisira, matutunaw, para magkaroon tayo ng kaisipan, kung gusto ko maging maayos ang buhay ko, hindi ko ito ilalagak
sa mga bagay para sa mundong ito. Kung ang plano naman pala ng Diyos, isang araw, lahat ng mga bagay sa mundong ito, Kanya din namang sisirain. Okay? So, I'm just helping you to understand if you want to have a better life, kailangan mo maintindihan ang Diyos muna. Para hindi na maging ligaw ang buhay mo. Na magpaplano ka ng mga bagay para mapaganda, ayun pala, mapupunta din sa wala isang araw. Okay? Pero salamat sa Diyos, makita natin, maintindihan nyo, meron naman siyang pangako. In verse 13, nevertheless, we, according to His promise, understand God's promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Kung gusto mong maging maayos, maging maganda ang buhay mo ngayong taong ito, kailangan mong maintindihan ang pangako ng Diyos. Looking to that promise of God, yung buhay na makalangit, buhay na espiritual, sabagat yun ang makabuluhang buhay na magbibigay sa iyo ng magandang buhay ngayong taong ito. Kung ang buhay mo ay mananatili sa buhay na para lang sa mundong ito, isang araw mawawala din eh. Pero yung buhay mo ay ilalagak mo, itutuon mo, i-inline mo sa pangako niya na isang araw, pupunta ka din naman sa new heaven, new earth. Kung sinasabi mong, nasa sa akin ng Panginoong Jesucristo, tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo, gusto ko magkaroon ng maayos na buhay, paano? Understand God's promise. Na isang araw, yun ang dapat tingnan mo. You will not live in this world. Bakit mo ubusin ang iyong buhay? Hindi naman natin sinasabing huwag na kayo mag-aral. Hindi naman natin sinasabing huwag na kayo mangarap sa mundong ito. Pero kung yun ang mag-consume ng buong buhay mo at malilimutan mo na meron nag-aabang na new heaven and new earth para sa iyo, sayang lang. Sayang lang ang mga plano at pangarap mo sa buhay mo. So understand God's power, understand God's patience, understand God's plan, and understand God's promise. This will help you. This will help you to have a better life than before. And now, we go to our message. Okay? At dito maiksi lang. Amen? Hindi naman ako magtatagal. Joke lang yan. Joke lang. Kasi itong mga nasa kanan ko talagang hirap na sila sa akin eh. Hindi nila alam, mas hirap ako sa kanila eh. Okay. But in verse number 18, ayan, ito na. Sa ating pinakatema, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Mga kapatid, this is the conclusion, the summary, the very meat ng sinabi at tinuturo ni Apostle Peter. Sa kanyang pagtatapos ng kanyang pagsusulat, wala siyang ibang iniwan, kundi sinabi niya, but grow in grace. And at first, ano pa talaga yung grow in grace? Alam niyo po ba, nakalimitan, hindi ito na-apply at naintindihan ng maraming mga Kristiyano. Because they think, kapag lumalago ka, ay marami ka nang nagagawa na paglilingkod. And that is a good thing. Pero hindi nang ibig sabihin ni Apostle Peter. Hindi porke may nagagawa. Listen to me. Okay? Listen to me. I know this would help us. Not just you, but us. For us to be reminded, hindi porke meron tayong nagagawa, lumalago na tayo sa biyaya. Naulit nga sa inyo kanina, ako ay anak ng pastor. Ako ay literal na Baptist mula day one. Okay, day one. Bakit? Dati, sa church kami nakatira kasi wala kaming bahay dati. So, ang nanay ko hindi na nakapunta sa ospital. Doon na nanganak sa church. So, ako'y lumabas, nasa church. Okay? At so, ako'y Baptist mula first second of my life. Paglabas ko, Baptist agad. Okay? So, ibig sabihin, marami akong nakita. Marami akong nalaman sa loob ng Baptist Church. At ito, lagi kong pinapaunawa, lalo na sa mga bago, sa mga bisita,
Hindi porke baptist, okay ka na. Hindi porke nakakilala at pumasok ka na member ka sa baptist. Sabi nga, hindi porke nabaptist ka, nabaptize daw, nabaptist po ako. Hindi porke nabaptist ka, okay ka na. Hindi. Sapagkat hindi lahat ng baptist palangit. Okay? At marami akong nakita. Song leader, dati, ngayon wala na sa simbahan. Church worker dati. Masipag, maraming Bible study. Ngayon, addict na uli. Ito'y sa amin wala ko sinasabi sa iba. Sabagat hindi man ako sa kanila lumaki. Sa amin church. Okay? Addict na, nakulong. Dating church worker. Merong mga musician, kanta ng makalangit, nagkantata pa. Okay. Isang araw, binibisita natin ng mga kasamahan. Bakit? Ayaw niya talaga magsimba. Anong nangyari? Di ba? Anong nangyari? Akala ko ba kapag may mga ginagawa ka na sa simbahan, lumalago ka? No. Ganon mga kapatid. Malinaw po ang salita ng Diyos na ang paglago ay hindi sa dami ng ginagawa. Hindi sa dami ng performance natin. Hindi sa dami na nakikita ng mga tao sa ating panglabas na katauhan. But malinaw sinabi ng Biblia, but grow in grace. And this is what I love the most. Para mabilisan lang, alam ko din naman young people, gusto mabilisan. Okay? Pwede po pakabukas dyan, Romans 11:6. Romans 11:6. Para makita natin lahat. Yan. Ngunit, kung ito'y English, ay yan na. Okay, yan na. And if by grace, okay, pinag-uusapan na natin, grow in grace, lumago sa biyaya. Okay, yun ang panghuling panghabilin ni Apostle Peter. So kung biyaya, sabi naman ni Paul, na kinote din ni Peter, okay, na itong si Paul, marami siyang sinulat para na minsan hindi maintindihan talaga na hindi nag-aaral. Matalino si Paul, kaya nga marami siyang katuruan na kaya nga marami tayong kinukuha galing sa kanya And if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. Kapag pinag-usapan ng grace, hindi pinag-uusapan ng gawa. Hindi pinag-uusapan ng nagagawa. But if it be of works, kung works ang pinag-uusapan, then is it no more grace. Otherwise, work is no more work. So let us conclude it into this. Kapag sinasabing biyaya, hindi yan sa nagagawa. Kapag ginagawa mo ang basihan, hindi yan biyaya. Bakit? Grace is ultimately the work of God in your life. Ito ay makita na hindi ikaw na may ginagawa, kundi kaya ka may nagagawa sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa iyo. At hindi mo kailangan palaguin ang biyaya. Hindi sinabi, grow the grace. Kundi grow in grace. Bakit? Hindi mo kayang palawakin ang biyaya ng Diyos. Bakit? Ang biyaya ng Diyos ay noon pa yung malawak na. Noon pa ito ay sobrang dami na kaya nga maraming mga tao, maraming mga kasalanan na hindi naman dapat pumunta sa langit. Ngayon, nag-i-enjoy na sila sa harap ng Diyos, kasama ng Diyos sa langit. Bakit? Sapagkat napakalawak ng biyaya ng Diyos. Kaya sabi ni Peter, hindi nyo kailangan palawakin at palaguin ang biyaya ng Diyos. Kasi malawak at malago na yan noon pa. Ang kailangan nyo, kayo ang lumago sa loob ng biyaya ng Diyos. Kayo ang pumailalim, kayo ang pumaloob sa biyaya ng Diyos. Kumbagay parang sa tubig, kapag tayo pupunta sa dagat, okay, hindi kayo ang magpapalaki ng dagat. Yes! Magsisiming ako, lumaki ka. Hindi. Kundi ang dagat talagang malaki na. Anong kailangan mo para mag-swimming ka?
lumubog ka na lang, pumunta ka na doon. It is already there. It is just like the grace of God. Wala kang kayang gawin na lumawak pa ang biyaya ng Diyos. Sadya na yung malawak. Ano lang kailangan mong gawin? Pumailalim ka, pumaloob ka sa biyaya ng Diyos. And that will make you a strong and a better Christian than before. Because hindi ikaw ang magpapaganda ng buhay Kristiyano mo. Kapag ikaw ang may pumilit, magiging miserable ka. Bakit ganoon? Gustong-gusto ko naman mag-umawit. Gustong-gusto ko naman mag-choir. Gustong-gusto ko naman gumawa ng ganito. Bakit napapagod ako? And that is the reason na ikaw, and that is the proof na ikaw ay gumagawa na sa iyong sariling lakas. Why? Because hindi mo kailangang palawakin ang biyaya ng Diyos. Kailangan mo lang pumaloob sa biyaya ng Diyos, and then you will see yourself growing. Ako hindi nagtataka. Listen to this. Ako hindi nagtataka sa langit. Merong marahil or sa judgment, merong mga marahil na magugulat ng mga Kristiyano. Bakit ganun? Bakit yung Kristiyanong yun, yung kapatiran kong yun, mas maraming reward sa akin, mas marami naman akong ginagawa sa kanya? Not knowing na yung isa na parang tila walang nagagawang marami, naintindihan niya ang salita ng Diyos, not grow in works, but grow in grace. Na the reason why acceptable lahat ng nagagawa niya, sapagat hindi niya gawa yon, kundi yun ay gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Because nothing in our life can be acceptable to God. Nothing of our works can be acceptable to God except it is the work of God Himself. Ang tanging matatanggap lang ng Diyos ay yung galing din sa Kanya. Bakit? Ang galing lang sa Kanya ang tunay na dalisay at karapat-dapat na ihandog sa Kanya. Grow in grace and also and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga, remember kanina, sinabi ko sa inyo, hindi tayo lalaot, hindi nyo maintindihan kung hindi naman kayo nakakilala sa Panginoong Hesus. Sapagkat paano kayo lalawak sa pagkakilala sa Panginoong Hesus kung hindi nyo naman talaga siya kilala in the first place? Paano nyo makikilalang lubos ang isang tao kung hindi nyo naman siya kamag-anak? Paano nyo makikilala ang isang tao kung hanggang pa-text-text lang kayo? Kung sinasabi niyo kayo talaga, ay magpakasal na kayo. Ay magpakasal. Hindi, kinikilala pa po namin. Ay, hindi mo makikilala yan. Kailangan mong magkaroon ka ng relasyon. Kailangan magkaroon ka ng kaugnayan para makilala mo talaga. Kasi ang text, sasabihin lang yan yung magagandang bagay. Yan, siyempre. Lalo na kapag pag lalaki, pag nagsabi, akong bahala sa'yo. Tuwing ikaw ay nahihirapan, ako mag-aalaga sa iyo. Sabi na, pwe! At nung nag-asawa nga ang dalawa, lahat na ng trabaho ipinagay sa babae. Hindi na tinulungan. Bakit? Hindi naman talaga kilala. Okay? Pero wala tayo doon. Lalong hindi maintindihan ng mga batang ito. Ano naman yung asawa-asawa agad. Okay? But just to give you an understanding of what I'm saying. But let us turn to Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Ano ba ibig sabihin ng grow in grace? Naintindihan natin. Ano ibig sabihin ng grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ? Ano ibig sabihin ito? In verse number 3, in Philippians chapter 3, for we are the circumcision, or verse number 4, sorry. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Okay? So dito, inilathala ni Apostle Paul lahat ng kanyang credentials. Lahat ng mga bagay na inaasam-asam ng iba. Gusto kong maging Pharisees. Gusto kong maging Hudyo. Gusto kong maging tanyag. Gusto kong maging tagasunod ng Panginoon Diyos. Gagawin ko lahat. Gusto ko ito, ganyan, ganyan.
Alright? But kanyang inilathala yung mga bagay na yun, not for him to be introduced. Okay? Kaya nga ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na hindi tayo nandito para i-introduce ang ating sarili. Why? It is not about ourselves. It is not about you. Sabi dito sa verse number 7, "But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith," in verse 10, "that I may know him." That I may know him. Ano ibig sabihin ni Peter sa sinasabi niyang grow in the knowledge of Lord Jesus Christ? Una, kailangan maalis sa sarili mo ang sobra at masyadong pagtingin sa sarili mong galing. Alam niyo po ba, ito ang kahirapan bakit maraming young people sa panahon natin ngayon, kahit noon pa siguro, bakit maraming young people ang hindi lumalago sa pagkaalam sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo bakit? Bakit mabubuhay ang mga young people? Sapagkat hindi nila napapractice at hindi nila naiintindihan at ginagawa na kailangan sa buhay Kristiyano, kung gusto mong lumago kay Kristo, lahat ng bagay na magpapakilala sa sarili mo, lahat yon para sa Diyos, alam mo, lahat yun walang kwenta. Ano ibig sabihin nun? Yung iyong academics, alam mo na kapag ang Diyos ang usapan, walang kwenta ang academics mo. Pero bakit ang mga young people malulubay sa pananampalataya? Bakit? Mas mahalaga ang school kaysa sa Panginoon. Mas mahalaga ang fashion kaysa sa Panginoon. Mas mahalaga ang trend kaysa sa Panginoon. Lahat ng bagay para sa iyong sarili, kahit pa sabihin hindi masama. Pero kapag yan ang nag-umapaw, yan ang tumaas kaysa sa Panginoon Diyos sa iyong buhay, hindi mo nagagawa ito sinasabi ni Peter, na grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Even Apostle Paul explained it. Lahat ng mga bagay na akin nakamit sa mundong ito, kapag ang pag-uusapan na yung Panginoong Diyos, akin lahat tong pinagsasawalang kwenta para makilala kong lubusan siya. Kasi hindi mo pwedeng makilala ang Diyos kapag laging kasama itong tingin mo, gusto mo makilala ang Diyos, pero lagi mo nakikita ang sarili mo. Lagi kang kasama, ibang singit. Kaya bumabaho. Kasi sumisingit ka lagi sa larawan, sa picture, na dapat si Jesus lamang iyong makita. Dapat si Jesus lamang iyong maunawaan. Pero hindi mo magawa. Bakit? Laging si ako. Laging si ako. Diba? Bakit ang mga young people na pinakamahilig sa selfie? I'm not saying masama ang selfie, pero alam mo sa sarili mo yan kapag sobrang-sobra ka na sa sarili. Napakaganda ko talaga, kitang-kita na yung ngala-ngala. At talaga yung nguso. Bakit? Duck face. Fish face. Ano ba? Sari-sari na. Okay? I'm not saying masama yung mga bagay na yun, pero yung sobra ka sa sarili mo, hindi mo maabot ang kalaguan ng pananampalataya. Kahit marami kang ginagawa sa church, pero nakatayo ka nga sa choir, pero ang tingin mo, nakatingin yung mga tao sa'yo, hindi yun nakalugod-lugod sa Diyos. Hindi mo makikita doon ang pagkaunawa mo, pagkalalim mo sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Tutugtog ka ng instrument, nakikita mo, ay, kita ng mga tao, ang galing ko talaga. Hindi mo naiintindihan. Kaya isang araw, yung nabanggit ko sa inyo, dating song leader, dating musician, dating worker, bakit nawala? Akala ko malulugo sila, ang daming ginagawa. Sapagkat sa kanilang ginagawa, nakikita nila sarili nila. Nakita nila, ay ako na-very good ni Pastor. Ha? Bakit? Si Pastor pwedeng dayain. Si Pastor ay tao lang din naman eh. Pero ang Diyos hindi nadadaya. Ang Diablo din, hindi nadadaya. Alam ng Diablo kapag ang ginagawa mo
ay hindi naman talaga para sa Diyos. Bakit? Kita niya, walang kapangyarihan. May picture, may imahe, may husay, may galing, may kalidad, pero walang espiritu ng Diyos. Kaya isang araw kapag tumira ang kaaway, tanggal din, lubay din. And take note, in verse 17, malapit na po tayo magtapos. Malapit na po, konti na lang ha. Konti na lang. Okay. In verse 17, makita po natin, ye therefore, beloved, seeing ye know these things before. Diba? Yung mga pinag-usapan natin, God's power, God's patience, God's plan, God's promises. Mga kapatiran, alam nyo na to noon pa. Alam nyo na to dati pa. Diba? Pero, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, ito, fall from your own steadfastness. Ano ibig sabihin po nun? Di ba pinapangaral, dapat maging steadfast, matibay tayo. Kaya dapat talagang kapag may ginagawa ka sa Panginoon, gawin mo talaga na may kaayusan, katindihan. Pero bakit sinabi dito? Baka ikaw'y mahulog pa rin sa iyong pagiging matibay. Alam niyo bakit? Sapagkat kahit matibay ka ngayon, kahit nakatayo ka ngayon, kung wala namang paglago na nangyayari, isang araw mabubuhay ka din. Kaya nga ang panghuli niya sinabi niya, but grow in grace. Kung matibay ka ngayon, purihin ang Diyos. Pero huwag kang makakampanta na ikaw ay matibay. Ang kailangan mo, lumago sa biyaya at lumago sa pagkaalam ng Panginoong Hesukristo. Because it is not about how strong you are. It is about growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, paano bang gaganda ang buhay natin talaga bilang isang Kristiyano kung ikay lumalago sa Diyos? Yun lang naman eh. Hindi yung marami ka nagagawa, hindi. Sabagat ang problem po doon, most of the time, kapag marami tayong nagagawa, nalilimutan natin, ito ba talaga gawa pa ng Diyos o gawa ko na? Alam nyo ba, kung gawa at gawa lang, bakit may mga ibang reliyon? Bakit may mga kulto? Ba't may ginagawa din naman sila? Di ba? Kaya nga hindi mahalaga yung gawa. Ang mahalaga, yung pagkalago natin sa biyaya at sa pagkaalam ng Panginoong Hesus. At hayaang siya ang gumawa sa iyong buhay. At dito, hindi ka masisira. Hindi ka manlulupaypay. Hindi ka mawawala. Kahit anong pagdaanan mo sa iyong buhay. Bakit? Sabagat hindi na ikaw ang umahawak at nag-iingat ng buhay mo, kundi ang Diyos na iyong pinapanamputayanan. And the last thing na sinabi ni Peter, last na to, amen? Amen! Amen! If you understand and apply this in your life, to Him be glory both now and forever. Amen. Yung sinarado na po. Ang Diyos ay maluluwalhati kapag tayo lumago sa Kanyang biyaya at pagkaalam sa Kanya. Bakit? Kasi nakikita niya, yung Kanyang paggawa ay malayang gumagawa sa iyo. Alam niyo ba bakit ang kaligtasan? Sabi sa Ephesians 4, by grace are ye saved. Bakit by grace ang kaligtasan? Kasi ayaw ng Diyos na iba makakuha ng kaluwalhatian. Same thing sa kalaguan. Same thing sa pagiging maganda, better ng buhay mo sa Kristiyano ngayon. Next year, kahit next year, 2025, hindi nakatunog ng before. Pero dapat tuloy-tuloy pa rin to. Better than B5. Next 2025. Ano? Pero paano magiging better yan? By understanding it is not about how you will make it better. Hindi ikaw ang mag-aayos. Okay? Hindi ikaw ang mag-aayos ng buhay mo. Hindi ikaw magpapaganda ng buhay mo. Hindi ikaw magpapaganda ng buhay mo, Kristiyano. Kundi ang kailangan mo lang, pumaloob ka, at habang nandun ka sa loob ng biyaya ng Diyos, lalago ka talaga sa biyaya niya at sa pagkaalam sa Panginoong Hesukristo. And that is what we need as Christians. Not just young people, even married people, even preachers, pastors. Kasi kahit merong ka ng nagagawa,
Pero kung hindi na to biyaya ng Diyos, it will all just but lost. Okay? So kung gusto mo maayos ang buhay nyo, alam na natin ang sagot. Grow in grace and in the knowledge of Lord Jesus Christ. This is not just a verse. Ito ay talagang challenge sa atin. Bakit? Nasa flesh tayo eh. Ayaw talaga ng flesh na merong ibang manguna sa buhay natin. Gusto lagi ng flesh, ako ang bahala sa buhay ko. Gagawin ko ang gusto ko. But when you start to grow in grace, ang gawa na ng Diyos ang makikita sa buhay mo at yun ang magbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Di ba yun naman ang tunay na masasabi nating, my life is better than before because God is being glorified in me. Hindi yung, I am better than before because I do this. Because I do that. No. I am better than before because I see myself less and less and less. And I see God more and more and more. Doon mo lamang mararanasan, makikita, talagang naganda ang buhay ko. Kasi lumalaki ang imahe at larawan ni Kristo sa buhay ko. It is not about you having a good life. It is about God making your life a better Christian life. Tayo po ay manalangin, Panginoon Diyos,